Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, #1 sa balita, basta tabloid Hataw. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Lapid... Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. At gaya po naman ng dati, muli po tayong tatalakay ng mga mahalagang issue na ating pag-uusapan. Tayo po'y napapakinggan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan, alas 10 hanggang alas 11. Samantala ang ating pong live streaming ay alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa mga nanonood po ng ating palatuntunan
Sa ating pong live stream, sa gawing kanan, meron po tayong chatroom. Maaari pong itype ang mga reaksyon. Atin po yang babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig sa DWBL, ang numero po na maaring tawagan at kung saan maaring ipadala ang inyong mga reaksyon, 0915-70-70625. Naglutangan na po ang mga patay na isda. Diyan po sa sa Manila Bay, malapit sa Baseco. At ang tubig po, dagat mga kaibigan, ay nagkulay putik na puti. Bakit namatay ang mga isda? Mamamatay ng kalikasan talaga, no? DENR daw. Ayon naman sa palasyo, dapat daw irespeto yung desisyon ng ombudsman na nililimitahan yung pong access to doon sa mga salin, mga salin o declaration ng kanilang kayamanan ng mga opisyal ng gobyerno. Na yan po tinawag na unconstitutional ng isang dating senador na siyang may akda ng batas. Akalain ninyo gustong-gusto raw magmotor ni Presidente Duterte at may kuhang litrato nakasakay sa motor, nakaupo lang para palitawin na wala siyang karamdaman. Hindi yun ang tagpo na hinahanap ng taong bayan para mapatunayang siya po ay nasa maayos pang kalusugan at kaya pang mamuno ng gobyerno. Ganun ho yun mga kaibigan yun ang alam nilang paraan ngayon, ito namang walang hiyari nito talaga itong food and drug. Gusto yatang mangikil. Halatang halata. Akalain ninyo tinakot nila ang publiko laban sa produkto. Ito bang Rino, yung liver spread? Bago raw payagan yan, ipinagbawal na ibenta sa publiko. At bago raw yan payagan, kailangan humingi muna ng authorization. Walang hiya, po? Yan po'y ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Balik na po tayo sa 2 oras natin dahil medyo nakaluwag-luwag na po at natapos na ang ating mga kompromiso. Meron po mga naglabasang larawan mga kaibigan na yung isang bahagi ng Manila Bay, yung po'y malapit sa Baseco Compound natagpuan na yung pong namuti maputing malabo yung pong tubig ngayong umaga pagkatapos po ng sunod-sunod o ilang araw na pag-ulan, mga kaibigan, dito po sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. At itong mga litratong ito, nakuha ng isang nagngangalang Jean Nekia, yung tubig daw ng Manila Bay, makikita na parang kulay brown, o hanggang light brown at sila'y nakakita ng mga isda na lumulutang patay malapit doon sa naturang area. Ngayong kamapapaisip, namumuti yung dagat tapos ang daming patay na isda. Saan ito galing? Saan nga naman manggagaling yun? Alangan namang yun pulburon na nahulog sa dagat, po. Kasi parang pulburon pala yan yung dolomite na yan, mga kaibigan, na itinambak sa Manila Bay, kumakatas.
pagka nahalo sa tubig, ayun po, yun ang mangyayari. Ha? At ilang mga individual, yung mga nakakita, mga kaibigan, doon sa mga post na yan, inaakala nila ngayon na yang ang dahilan o sanhi niyan, yang pag-iiba ng kulay ng Manila Bay at ang kondisyon nito, dahil po dyan sa pinagkakapirahan na proyekto, mga kaibigan, para ika nga po magpayaman sila, no ho, ha? Na itinatambak yung pong mga durog na dolomite malapit sa shoreline ng Rojas Boulevard. Pagagandahin. Mga gago. Lokohin nyo lelang yung panot. Ayan na yung mga sinasabi nung una, mga pangamba nung una. Nangyayari na po ngayon, mga kaibigan. Sapagkat may pag-aaral yan tsaka common sense dinurog mo yung bato. Nilagay mo malapit sa tubig. Pagka nabasa ng tubig yan, kakatas yan dahil matutunaw yung dolomite, no? Kahit hindi ka siyentipiko, para malaman mo kung bakit nag-iba kulay ng dagat, namuting malabong brown, yun na yun. Yun na yung mga sinasabi nung una pa man. Konting ulam pa lang yan. Ngayon, ayon po dito sa Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakayan ng Pilipinas, at iba pang mga environment organizations at mga personalidad, kanilang kinukundina yung pong hanggang ngayon yung paglalatag niyang mga dolomite na yan, dahil po sa idudulot na nito, panganib sa kalusugan. Pinagmumulan pala ng cancer yan. May nagpadala sa akin ng study, mga kaibigan. Cancer, magiging sakit mo dyan. Ngayon, eto ho, merong obserbasyon yung iba, siguro, ito'y panig dun sa mga naglalatag niyan. Kesyo, yan daw, ano na yan, bahagi ng normal na occurrence, o nangyayari dyan sa Manila Bay, dahil sa pollution, polluted yung tubig. Yun na nga ang problema polluted yung tubig, ibig sabihin marumi, ba't mo lalagyan ng kwan ng buhangin o kaya bato, lalo na hindi naman talagang tunay na buhangin yan, artificial, mga kaibigan. Ang paliwanag nila sa simula't simula, kapag raw nakita yung maputi, ang tao, baka mangimi na dumihan yung dagat. Hindi yun ang problema Ang problema, mga kaibigan, inuutusan yung 13 agency ng gobyerno. Sabi nga sa inyo, paulit-ulit lang ito, yung writ of kalikasan na inilabas ng Korte Suprema at mandamos, na inaatasan itong mga ahensya ng gobyerno, at dyan may isang kinatawan ng Korte Suprema dyan, isang maestrado, may kinatawan dyan sa 13 ahensya na yan, para magsagawa ng clean up, continuous yan hanggang sa manormalize yung pundagat, dahil kasama sa clean up drive na ipinagagawa doon sa writ of kalikasan, yung pong rehabilitation, pangangalaga dyan, tuloy-tuloy na pangangalaga at paglilinis. So, hindi ho ang problema natin, kailangan nating lagyan ng buhangin na puti o kaya ng artificial na buhangin
Hindi naman yun ang tugon doon sa writ of mandamus. Kaya po, yung writ of kalikasan, mga kaibigan, kaya nga nagkaroon ng budget yan dahil doon sa desisyon ng Korte Suprema na sinasabing kailangang linisin yan at i-rehabilitate o alagaan, di ba, mga kaibigan? O kaya nagkaroon ng 42 billion mahigit na budget ang inallocate dyan. 2 taon, pinagmamalaki nila, 2 taon na yan Yang writ of kalikasan na yan, yung mandamus ng Korte Suprema. 2 taon, yung pala, all the while, yung sa loob ng 2 taon na yun, wala silang pinag-isipan kundi paano natin sasandukin itong pondo. At mapapalitaw natin, katulad ng ginagawa nila ngayon, na ipinagpipilitan pa rin, mga kaibigan, na yung ginagawa nilang pagtatambak na yan, bahagi ng paglilinis. Hindi nga bahagi ng paglilinis yan Dahil yan ay bahagi ng pagpalala, pinalalala nila. Dahil kikita mga kaibigan At saka, ang mga dagat, tandaan ninyo, sa ginawang pag-aaral ng mga siyentipiko, yung mga dagat, nag-a-adapt yan sa, depende doon sa itsura ng buhangin Di ba? Katulad yan sa Manila Bay, itim. Bakit? Galing yan sa mga bundok. Na yan ang klase ng buhangin na nanggaling sa bundok. Yung bang tinatawag na ecological balance, hindi ba? Yan yun mga kaibigan Hindi lahat pwede mong gawin dyan, lalo na yung dolomite na napaka-extensive na ng pag-aaral na ginawa dyan Na masama ang idudulot niyan dahil nga kung mapanganib yan sa tao, lalong mapanganib yan doon sa dagat, mga kaibigan, na merong mga nabubuhay din na species. Katulad niyan, magtatalo yan, i-deny nila yan na ang naging dahilan ng peace kill, mga kaibigan, yan dolomite. Sample pa lang yan. Na-wash out na, ibig sabihin, kaya nag-iba ang kulay ng dagat sapagkat na-wash out. Hindi ba? Humalo na sa tubig. Tignan ninyo pagka merong humampas na alon dyan, kahit mahihinang alon lang, ang hahampas dyan sa dalampasigan ng Manila Bay. Mag-iiba ang kulay. Hindi katulad sa yung talagang mga beach na talagang puti ang kulay ng buhangin, hindi nagbabago yun. Di ba? Malinaw pa rin yung tubig na yun kahit na umalon pa siya, mga kaibigan. Napakarumi ng Manila Bay Pinagpipilitan nila yan Hindi naman yan ang sagot dyan Ang sagot po dyan, mga kaibigan, ay gumawa sila ng mga tinatawag na pamamaraan para bago lumabas ang mga tubig na itinatapon sa mga lungsod, mga dumi, pagdaloy ng tubig sa Manila Bay, malinis na. Hindi ba? Yun ang talagang kailangan mga kaibigan Hindi naman yan ginagawa nila Yan cosmetic yan, kumbaga Hindi ba? Mini-make-upan. Pero wala namang resulta yon na para maging malinis ang Manila Bay. Lalo pang dudumi ito dahil nga po dyan sa katarantaduhang yan na paglalagay nila ng crushed dolomite. Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito, isang katarantaduhan na naman na naimbento, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo itong gobyernong ito, wala na Sinisira na yung rule of law, mga kaibigan. Tingnan ninyo, katulad nitong sa ombudsman, pinagbabawal na ngayon ng ombudsman na magbigay ng kopya ng mga statement of assets, liabilities, and net worth sa kanino man na gustong makapag-avail nitong SALN. Itong SALN, requirement yan sa batas. Sa mga lahat ng nasa public office, mga kaibigan. Di ba dyan nga na-impeach dyan nila in-impeach si Corona noong nakaraang administrasyon sa pamamagitan ng SALN. Pero kung matatandaan ninyo, si dating Senadora Miriam Defensor Santiago nga ang nagsabi, bakit yung SALN? Lahat tayo hindi naman lahat ng public official sumusunod dyan Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, ang masama pa nito, naglabas ng sariling direktiba itong mga walang hiya na nakatalaga dyan sa ombudsman. Akalain ninyo. Itong ombudsman, constitutional office ito. Kaya tinatag yan, para, para sugpuin ang katiwalian, sa pamahalaan natin. At kung sino man ang lalabag, magnanakaw sa gobyerno, pananagutin. Kaya tinatag yang yung ombudsman Ngayon, ang utos po ngayon nitong si Ombudsman Samuel Martires sa kanyang memorandum dated September 10, papayagan na lamang daw yung mga humihingi, nagre-request ng SALN o kaya magkaroon ng access para nga magkaroon ng kopya nitong SALN kung ito po ay naaayon daw sa mga sumusunod. Ito, babasahin ko sa inyo kung ano itong mga sumusunod, mga kaibigan, na ginawa nila sa bisa ng isang memorandum. Sipin mo, batas. Pagkatapos memorandum lang, nababaliwala ang batas. Sipin ninyo yan Pero pagka merong mga dapat na ayusin sa gobyerno na pwedeng sa pamamagitan ng mga memorandum na ganyan, basta't ito'y makabuluhan, kaya lang magsisilbing panganib sa interes ng mga public official, mga kaibigan, ayaw nilang gawin yan. At pinipilit nila, katulad nito, ang ibig sabihin nitong memong ito, para proteksyonan ang interes ng mga magnanakaw, mga kaibigan. O ano daw yung requirements para ka doon sa mga nais makakuha nitong kopya ng SALN. Kasi halimbawa, yung SALN, ano yan dideklara mo yung iyong asset at kung ano yung liabilities mo. Taon-taon yan. At dyan mo nga makikita
kung ang kayamanan at ari-arian ng isang public official lumalaki o lumiliit, di ba? Diyan mo makikita. Yan ang basihan ng publiko. Ngayon, ito raw ang requirements nila ngayon. He or she is the declarant or the duly authorized representative of the declarant. Ibig sabihin, kung yung nag-a-apply, humihingi ng kopya ng SALN, siya yung kanyang SALN yun, yung hinihingi niya. Di ba? Gago ito. Ba't pa inimbento yung SALN kung ganun lang pala? Bakit pa kailangan pagsubmitin nun kung ang makakaalam na lang pala sila, mga kaibigan. Di ba? Ang laking kagaguhan, no? Ang liwanag. O kaya, kung hindi siya makakapunta, kukuha siya ng representative. I-authorize niya, ikuha mo nga ako ng kopya ng SALN ko. Imbes na ako pupunta ron, pengi nga ng SALN ni Presidente Duterte. Di ba? Kasi lahat po yan, merong kopya ang ombudsman. Di ba? Nasa kanila yung kopya niyan. Ngayon, number 2, the request is upon lawful order of the court in relation to a pending case. Pwede ka lang mag-request din kung yan merong court order. At para ka makakuha ng court order, siyempre, in relation to a pending case. Kung meron siyang pending case, saan? Sa hukuman. Mga kaibigan, kailangan ipag-utos ng hukuman. Hindi naman yun ang batas mga kaibigan Ngayon, number 3, ang request, ang kahilingan, is made by the Ombudsman's Field Investigation Office, Bureau, Unit, for the purpose of conducting a fact-finding investigation. Ang pwede lamang na isa sa mga bigyan nila ng kopya o magkaroon ng access na makakuha ng kopya ng SALN, yung Field Investigation Office nila ng Ombudsman o kaya Bureau, Unit, sila lang mga kaibigan for the purpose of conducting a fact-finding investigation. Ibig sabihin ng pangatlong yun, halimbawa, kasi nga ang ombudsman, di ba meron niyang motto proprio, yung sinasabi natin, motto proprio powers. Ibig sabihin, pwedeng on their own, ay mag-imbestiga sila nang walang humihiling. Imbestigahan nyo nga ito. Walang ganon. On their own. Sa sarili nila. Kasama yun sa powers nila na constitutional office yan Ibig sabihin, hindi dapat yan pakialaman ng co-equal branch of the government. Hindi sila pwedeng pakialaman ng judiciary. Anong tawag mo rito? Yung legislative. At saka ng executive. Wala silang pakialam dyan. At kahit ano ang gawin mo dyan, hindi ka na matatanggal dyan Once na na-appoint ka dyan Maliban na lang, ewan ko kung kasama sa mga nai-impeach itong ombudsman. Yun nga mahirap Paano kung ang magnanakaw yung ombudsman? Saan mo irereklamo yan? Di ba? Ngayon, ibig sabihin itong pangatlong
ang request ay pwede lamang kung ikaw ay taga-ombudsman. Yun ang ibig sabihin. Kung taga-ombudsman ka, pwede. Kung for purpose of conducting a fact-finding investigation. Paano yan? Ganito yan. Ito na yung mga sinasabi natin simulat sa pool na napakawalang hiyana ng ombudsman ngayon. Di ba kinukwento ko sa inyo, nag-file na ako ng kaso dyan dati, yung kay Senador Miriam Defensor Santiago. Nung mga panahon na yon, pwede ka mag-follow up sa kaso. Pa-follow up mo. Kasi, ano yan public records yan mga kaibigan na ang taong bayan at ang mga nasa media, lalo na, kinakailangan magkaroon ng access dyan. Diba? Sa public records. Ngayon, ang mangyayari nga, sinasabi natin dahil sa nitong mga nakaraang taon, ilang taon, nag-file din ako ng kaso dyan. Natatandaan ninyo yung, ewan ko sa mga nakikinig sa atin kung nabalitaan ninyo yung bentahan, yung maanumalyang bentahan ng Channel 13 property. Nag-file ako ng kaso dyan, mga kaibigan, laban sa mga opisyal ng Channel 13. Opisyal na itinalaga sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Mga kaibigan. Pinailang ko ng kaso yan kasama yung kumpanya ni Regis Romero. Mga kaibigan. Walang nangyari. Alam niyo kung bakit? Ginagamit nila ang information tuloy ngayon. Di ba, nung minsan nanghihimok pa sila na ang publiko dapat tulungan sila na masugpo ang korupsyon sa pamamagitan na i-report sa kanila, tumulong sa pagbibigay ng information sa mga gumagawa ng katiwalian. At umaabuso sa kanilang tungkulin, mga kaibigan. Alam niyo nangyayari. Pagka nag-file ka ng kaso, simula nung panahon ni Noynoy ito hindi ka na magkakaroon ng access O panahon pa ni Gloria, wala ka ng access. Pagka nag-file ka ng information o kaya ng complaint laban sa kanino mang opisyal, hindi ka na pwedeng mag-follow up. So, hindi mo na malalaman ngayon kung ano na nangyari rin sa kaso. Kung nag-imbestiga ba sila? Ano ibig sabihin nun? Bakit nila pinagbawal yung follow-up? Ito'y lumabas Itong katarantaduhang ito, kung matatandaan ninyo, nung kasalukuyang humahanap ng iluluklok itong pipili ng iluluklok na ombudsman, si Presidente Duterte. Ang isa sa kandidato, yung babae na dati niyang naging abogado niya. Yung babae. At yung babae na yon, parang Supreme Court kasi yan. Halimbawa, kandidato kayo, i-interviewin kayo. Tatanungin kayo. Itong babae, nagsalita ito na meron siyang mga hinawakang kaso dyan sa ombudsman. At nung nagpa-follow up siya dun sa kaso niya, na hawak niya, hiningan siya ng 50,000 para lang malaman niya yung status nung kaso niya, na hawak niya.
Hindi ba? Kaya ang nangyari, itong babaeng ito, hindi na-appoint. Ha? At ang inappoint ay itong si Samuel Martires, na bago siya ma-appoint dyan, ay na-appoint muna ito ni Presidente Duterte sa Korte Suprema. Oh, kung matandaan ninyo, para makasilip ka ng update kung ano na ang status sa kaso na interesado ka, mga kaibigan, wala kang access. Pwede ka lamang mabigyan ng impormasyon, maipakita sa iyo yung status kung maglalagay ka ng 50,000. Eh di lalo na to ngayon. Ito tahasan na nilang ginagawa ang kahayupan. Yung mga magnanakaw gusto nilang hold upin. Sila lang ang pwedeng magkaroon ng access. Mga kaibigan, maliban sa kanila, wala nang makakaalam. Useless yun kung ang meron lang access sa salin ng isang public official, siya rin mismo, ba't ni-require pa yung salin? Mga gago. Di ba? Ngayon, yun nga ho ang nangyari. Kaya yung mga kasong ipinail ko dyan, wala ho eh. Ang gagawin nila, kung sino yung mga parties involved doon sa isang anomalous deal, halimbawa, o kaya isang anomaly. Kung sino, ang gagawin nila, kung sino yung mga tao na yan, yung mga parties involved, patatawag nila yan. Tatakutin. At ito'y napabalita rin, halos kasabay lang nung magsalita yung isang kandidato dapat na ombudsman, mga kaibigan, yung babae na dati ring abogado ni Presidente Duterte na nag-squill. Dito niya sa ombudsman Di ba? Sinabi niya na para ka magkaroon ng makakuha ka ng update doon sa status ng kaso. Abay, naglagay daw siya ni 50,000 ngayon, kwan ho, kasabay na nangyari, ilan sunod dito, merong mga field investigators ng ombudsman ang na-entrap, ang nalambat sa entrapment operation. Kinikikila nila yung mga tao na merong kaso sa ombudsman. Halimbawa, ganito yan Pag ikaw nag-file ng complaint laban sa sino mang magnanakaw sa gobyerno, pinapalagay mo merong violation sa batas na graft and corruption. O anumang kaso, halimbawa yung violation ng 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Mga kaibigan, halimbawa, nag-file ka ng complaint o kaya ng information, mga kaibigan. Ang ombudsman, actually, kung ikaw yung nag-file ng kaso, baliwala ka na talaga. Ang mangyayari po, parang instrumental ka doon sa gagawing investigasyon. Ang dapat na maging trabaho ng ombudsman ay ipatawag lahat. Kung sino man yung mga may kinalaman sa isang anomalya, ipapasubpoy na nila, uubligahin nila yung mga opisina na i-produce yung mga dokumento na may kaugnayan doon sa reklamo sa kanila. Anomalous na complaint laban sa kanila.
mga kaibigan. O, susumpay na lahat yan. Wala magagawa lahat yan. Kung hindi i-provide sila ng information. Kahit na, halimbawa ako, nag-file, may naka-attach na mga dokumento, di ba? Kopya ng dokumento. Hindi naman original yon. Xerox copy. Kadalasan ganyan pag kami dumudulog sa amin na gustong maibulgar yung mga katarantaduhan, ang pinipresenta lagi sa amin, mga kopya, di ba? So, ang gagawin ng ombudsman, isusumpay na yung mga opisina para i-produce yung original. Yan ang gagawin dapat ng ombudsman. Pero, siyempre, pag sinumpay na yan, lulutang ngayon itong mga taong ito na sangkot dyan. At makikipag-areglo. Ganun yan mga kaibigan. Di ba? Para hindi na ito para ma-dismiss kagad, isang paraan yan ng kahayupan na nangyayari dyan sa ombudsman. Kurap yung nakaupo ano magagawa natin? Sabi ko nga sa inyo nakarinig na ba kayo ng kaso may sinampad dyan sa naipile ang ombudsman na yan? Mabuti pa kay Pinoy Ilan yung nakulong na senador? Di ba? Mga kaibigan, sumampa ang kaso. Mabuti pa ron. Dito, meron ba? Wala, mga kaibigan. At lahat na ng paraan, ginagawa na nila para maisalba ang mga tiwali sa gobyerno at kung gusto nilang magkapera, sila na lang ang may access. Pwede silang magkapera. Ito, paano ba gagawin natin dito sa kaso mo? Yan. Isang paraan yan. Ano pa yung isang paraan? Naglagay ka. Ito, nangyari na rin sa mga panahon nila Gloria. Naglagay ka. Ang masama ako nag-file lang kaso, panahon ni Pinoy wala nangyari. Ang laking issue niyan Bakit? May isang cabinet member si Pinoy. Yung si Coloma, Herminio Coloma. Yun ang dating PCOO secretary ni Pinoy. Yan ang umareglo mga kaibigan Hindi makalapit sa akin yan Ina-arbor niya ako dun sa may-ari ng istasyon Ang daming nilapitan yan. Mga kaibigan, para i-atras ko yung reklamo sa Channel 13 at saka dun sa mga, kasi under niya yung Channel 13 Isipin mo, ang kinakasuhan ko ron, panahon ni Pinoy ito pero ang kinakasuhan ko doon, mga alipores ni Gloria Macapagal Arroyo na pinroteksyonan yan. Si Coloma, si Kolokoy, ang tawag ko dyan si Kolokoy. Walang iya mga kaibigan Ang isang paraan dyan, nangyayari ito sa mga nagdaang administrasyon kasi ngayon naman wala namang nakakasuhan nakaalyado ng administrasyon. Magnakaw ka hanggang gusto mong magnakaw, libre ka. Kaya nakita mo tong PhilHealth. Ano raw desisyon ni Presidente Duterte ngayon na iniisip? I-privatize. Pag pinrivatize mo, ano pa habol natin dito sa mga magnanakaw? Wala na lalo. Di ba? Hindi naman yung privatization ang tanong, nasaan yung pera? Hindi na maibabalik yung pera. Jesus Mario Joseph, yung mga batas, katulad ng plunder, graft and corruption, tandaan ninyo na hindi lamang naman ang layunin sa pagkakalikha ng batas na yan, magpataw ng parusa laban sa mga magnanakaw. Kung hindi,
para mabawi yung ninakaw. Di ba? Lalo, mga plunder, oh, lalaki niya, no? Mga kaibigan. Ngayon, eto nga ho, nag-file tayo, Channel 13. Naglabasan ito sa dyaryo. Pinalamig sandali. Pagkatapos, tumanggap ako ng subpoena galing sa ombudsman sa kanilang intelligence office. At meron pang babala ron na yun sikreto lihim daw yun. Hindi pwedeng ibunyag. Ha? Sinomon ako. Ang sabi pa nung gago ron, inaalam daw nila baka hindi naman ako interesado doon sa kaso. Ba't ako hindi magiging interesado, kako? Ako nakapirme. Hindi kasi meron dating kaso rito, ganyan din. Nag-file din, laban din dyan. Kako anonymous yun ako hindi Nakapirma ako Di ba? Kundi mga gago. Tapos wala na. Pagkatapos nun, sa akin ang mga records niyan. Mga kaibigan. Lumabas ito. Halos lahat ng dyaryo. Panahon ni Panot, mga kaibigan, na wala nangyari. Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, huwag tayo maging bulag sa katotohanan. Huwag tayong masyadong naniniwala. At kung naniniwala ka man sa gusto mong paniwalaan, huwag mong ikompormiso ang rule of law. Pag ikinompormiso mo yan, para mong ikinokompromise sa paniwala mo, pati ang iyong bansa at ang lahat ng mamamayan. Kasi inakala mo matino, di ba? Matino. O ba't wala nangyari doon kung matino? Mga kaibigan. At inimpluwensyahan pa. Alam ko nag-impluwensya yung si Coloma, mga kaibigan. Sino yung Coloma? Di ba yan din yung nabulgar nitong mayabang na si Locsin, tapos tumahimik din si Locsin? Saan? Doon sa printing ng passport, di ba? Mga kaibigan. At saka yung kung ano-anong requirements ang hinihingi, yun si Coloma ang utak nun, mga kaibigan. At kumontrata sa printing ng passport. Pero ano nangyari? Meron ba dito sa kasalukuyang administrasyon? Kinasuhan ba nila? Di ba tumahimik din si Locsin? Mga kaibigan? Kaya huwag kayong masyadong maglagak ng inyong paghanga, pagtitiwala. Magiging katulad din kayo nitong mga gunggong, nitong mga Dutertanings, ni Digong nyo. Pag ang paniwala ninyo lagi, ikinukompormiso mo na. Katulad ng paniwala nila ngayon. Hindi pwede magkamali. Daig pa ang santo. Daig pa mga apostol Di ba yung mga apostol ni Kristo? Mga iba nga doon makasalanan di ba? Ito ayaw tanggapin mga kaibigan, na lahat mali ginagawa nito, ayaw patanggapin. Ganun din tayo mauuwi. Bakit? Namimili kayo Nangungursunada lang kayo. Kung sino yung pabor sa kursunada ninyo, doon ka lang maniniwala. Walang mangyayari sa atin. Ako, bakit ko sinasabing ipinaglalaban ng rule of law? Para ang masunod, kung ano yun nasa batas. Halimbawa, may sakit na talaga itong si Presidente Duterte. Sino dapat pumalit sa kanya? Alam nga naman si Bongbong ang ipalit natin.
wala naman siya sa batas. Hindi man siya nanalo. Sino dapat ipalit? Di si Vice President Leni Robredo. Di ba? Kasi yun ang rule of law. Mga kaibigan, hindi dahil sa siya ang gusto ko, hindi. Para hindi tayo magkamali, doon tayong lahat sa rule of law. Kung ano yung sinasabi, yung wasto, doon tayo lahat. Hindi yung, dahil gusto mo to. Mga kaibigan, para sa iyo, hindi na ito nagkamali. Ang totoo, ako nakadiscovery. Di ba? Ako nagtaya mga kaibigan, alam ba ninyo ginawa sa akin nung hayop na yan? Yung mga pinailan ko ng kaso sa ombudsman, gumawa ng fabricated na kaso sa Quezon City. 5 libel case. Nag-hearing kami. Wala naman sumisipot. Palsipikado Abogado. Pangalan ng abogado, magpantay. Nakaluwa ang mata Matangkad Maitim. Laki ng katawan. Sabi nung piskal nakailang hearing kami. Hindi pa ba kayo nagkakasundo? Sabi ko, bakit Hindi, ibig sabihin, hindi ba kayo nagkausap para matapos na to? Sabi ko doon sa piskal, hindi ituloy niya na lang. Pagkatapos nun, ilang buwan, tumanggap ako ng kopya, dismissal. Bakit? Walang basihan Pinalilitaw niya, wala akong kasong ipinail. Mga kaibigan. At ginagamit niya yung column na banat ko sa kanila, yung pagkakabulgar ko sa kanila. Di ilabas mo. Tuloy mo. May dokumento ko di ba? Dokumentado ito Sa loob-loob ko, gago ba kayo? Baka masampal ko pa kayo ng dokumento. Kaya sabi ko doon sa piskal, sa harap ng piskal, yung piskal lang nagsasabi siguro, alam ng piskal, di ba? Wala ito House show itong complaint na to Tsaka forum shopping, hindi pala 5 libel case yun. 4 na pare-pareho, isipin mo, iba-ibang piskal bumagsak. Anong katarantaduhan yun, mga kaibigan? Paperwissuing ka lang, nag-file dito sa piskal dito, siguro nagbayad, di ba? Pare-pareho yung complaint. Dito sa isang piskal, ganun din ang complaint. Kaya, kinonsolidate sa isang piskal. Mga kaibigan, pagkatapos nun, nung nag-hearing kami, sabi nung piskal, hindi pa ba kayo nagkausap para matapos na ito? Sabi ko, hindi ituloy niya na lang. Ayan, kaharap ko. Tuloy niya na lang. Di na-dismiss. Kala niya, matatakot ka nung ganun ano palagay mo sa amin? No read, no write. Gago. Mga kaibigan, yung pinagtaka ko, wala na nangyari. Naglagayan yun. Sipin mo, yung Channel 13 property na yun. Kaya ako, alam ko na kaagad Itong ombudsman, alam ko na kaagad Naku, matunog tayo sa ganyan Mga kaibigan yung isipin mo, yung Channel 13, billion ang halaga noon, property na yon. Andyan dati yung Channel 9. Yan yung Broadcast City. Ang property na yon nakapangalan sa Channel 13. Unang-una sequester dyan Mga kaibigan Sequestered ng gobyerno yan. Itinuturing na government property yan. Pagkatapos yung joint venture agreement sa pagitan ng Channel 13 at nung R2 Builders ni Regis Romero, mga kaibigan, napirmahan
sa panahon na sakop na ito ng tinatawag na election ban. Ha? Pangatlo, mga kaibigan, undervalued yung presyo ng property. Ha? Natatayuan ng kondominium. Mga kaibigan. Yan, hanggang ngayon, kababalaghan yan. Kaso yan. Anomalous yung transaction na yun. Anomalous deal yun, yung joint venture agreement na nilagdaan sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Election ba na mga kaibigan Di ba? Pagka sinabi mong election period, covered na ng election ban, wala nang anumang pwedeng pirmahan Midnight deal ang tawag sa ganun. Bakit yun hindi naipursu sa panahon ni Pinoy? Gayong, ipinakulong nila si Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Bakit hindi naipursu yung kaso na yun? Yung kaso na yun, kumpara mo sa ginamit na kaso ng administrasyon ni Pinoy labang kay GMA, mas malaki yun. At yun, documented yun. Mga kaibigan, di ba sa PCSO, kinasuhan si Gloria, mababaw na kaso, kung tutuusin mo, papasok si Gloria doon. Ayun, kaya pinatay siguro yung kaso na yun. Dahil, sabit si Gloria ron. Yun ay pinagtibay ng Office of the President. Yung joint venture agreement na yun. Kaya, tayo ho, nandito, hindi para kumampi. Ha? O bumanat lang sa kung sino. Hindi ho ganon ang papel ng nasa media at naming mga komentarista. Yung iba, ginagawa nilang papel na panggagancho yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo mas marami ngayon ang binabayaran ng opinyon. Mga kaibigan, para mag-opinyon. Pero wala naman silang ginagawa. Hindi katulad natin. Pag nakahawak tayo ng dokumento, bukod sa babanatang kita, kakasuhan kita. Pag nakahawak ako ng dokumento, maraming beses na yang napatunayan ko, mga kaibigan. Sila, bunganga, tapos titigil. Ha? Kasi ang isa sa isa sa pakay ng hahain ng libel case laban sa mga nasa media, ang isa dyan, ipahiya ka. Kasi, pag kinasuhan ka ng libel, ang magiging perception agad ng tao, sinisiraan mo sila. Yan. Yun ang gusto nilang ipakita. Sinisiraan ako niyan, kaya dinidimanda ko ng libel. Yun ang malaking pagkakaiba dahil sabi ko nga sa inyo, wag mo akong pahawakin ng dokumento. Dahil ako, kung mayroong pagbabasihan para idimanda ka, ididimanda ko kayo. Di ba? Para saan pa yung ombudsman na yan? Bali wala na. Kaya yung panawagan ng ombudsman na sila tulungan ng publiko, wag na kayong papasok doon. Ako na magsasabi sa inyo. Experience ko na to. Gagamitin kayo para sila magkapera. Siyempre, bago makarating sa taas yan, sa baba ka muna dadaan Yan ang unang hahawak ng mga dokumento mo, yung mga nasa baba. Huntingin ka na yan para makipag-areglo ka. Pero, mga kaibigan, tayo po
wala nang oras sa ating pong palatuntunan sa DWBL. Hanggang alas 11 lang po ng gabi tayo napapakinggan. Pansamantala po magpapaalam tayo. Pero wag po kayong alis dahil magbabalik pa po tayo hanggang alas 12 po ang ating live streaming. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!